Ika-26 na kabanata. Ang planong pagpatay kay Jesus. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Alam niyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumokontra sa akin upang ipako sa krus. Nang mga oras na iyon, ang mga namamahalang pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nagpupulong sa palasyo ni Caifas na punong pari. Pinagplanuhan nila kung paano dadakpin si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. At pagkatapos ay papapatay. Sinabi nila, huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao." Binuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, lumapit sa kanya ang isang babae. May dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabangong iyan? May pagbibili sana iyan sa malaking halaga at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama, pero ako ay hindi. Binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya." Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, "Ano po ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus?" Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. Sinabi ni Jesus na tatraidorin siya. Nang dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga tagasunod ni Jesus at nagtanong, "Saan niyo po gustong maghanda kami ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel?" Sumagot si Jesus, "Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem, doon sa taong binanggit ko sa inyo, at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi ng guro na malapit na ang kanyang oras, at gusto niyang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa iyong bahay, kasama ang mga tagasunod niya." Sinunod nila ang utos ni Jesus, at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo ay magtatraidor sa akin." Nalungkot sila nang marinig yon, at isa-isa silang nagtanong sa kanya, "Panginoon, hindi po ako iyon, di po ba?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumawsaw ng tinapay sa mangkok ang siyang magtatraidor sa akin. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan, ngunit nakakaawa ang tao magtatraidor sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Nagtanong din si Judas na siyang magtatraidor sa kanya, "Guro, ako po ba yon?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Huling hapunan ni Jesus. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas
hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Umawit sila ng papuri sa Diyos, at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan kayo ng lahat, hinding-hindi ko po kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Sinabi ni Pedro, "Hinding-hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pang mga tagasunod. Nanalangin si Jesus sa Getsemane. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Getsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, "Maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin." Isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedee. Nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos si Jesus. At sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras lang? Magpuyat kayo at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Lumayong muli si Jesus at nanalangin, "Ama ko, kung kinakailangang daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo." Pagkatapos, muli niyang binalikan ng mga tagasunod niya, at nadatnan na naman niya silang natutulog, dahil antok na sila. Lumayo ulit si Jesus sa 3 pagkakataon, at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang taong nagtatraydor sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. "Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik, ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya." Lumapit si Judas kay Jesus at bumati, "Magandang gabi sa iyo, Guro." Saka hinalikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito." Kaya lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari, at naputol ang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking Ama, at kaagad niya akong padadalhan ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit kung gagawin ko iyon, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito ang dapat mangyari?" Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at nagtuturo. Bakit hindi ninyo ako dinakip? Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo.
Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ng punong pari na si Caifás. Doon ay nagkakatipon ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng mga Hudyo. Sumunod din si Pedro roon, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang nakuha, kahit marami pa ang lumapit at sumaksi ng kasinungalingan. Nang bandang huli, may dalawang lalaking lumapit at nagsabi, "Sinabi ng taong ito na kaya niyang gibain ang templo ng Diyos at sa loob ng 3 araw ay itatayo niya itong muli." Tumayo ang punong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang maisasagot sa mga paratang na iyan laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, "Sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na mismo ang nagsabi. At nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon ay makikita ninyo ako na anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan na Diyos, at makikita rin ninyo ako na dumarating mula sa ulap dito sa mundo." Nang marinig iyon ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, "Nilalapastangan niya ang Diyos. Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay." Dinuraan nila si Jesus sa mukha at binugbog. Sinampal naman siya ng iba at sinabi, "Kung ikaw ang Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo." Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Samantala, habang nakaupo si Pedro sa loob ng bakuran, nilapitan siya ng isang utusang babae ng punong pari at sinabi, "Kasama ka ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Pero itinanggi ito ni Pedro sa harap ng mga tao. Sinabi niya, "Hindi ko alam ang mga sinasabi mo." Kaya pumunta si Pedro sa may labasan, at isa pang utusang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga tao roon, "Ang taong iyan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret." Muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, "Sumpaman, hindi ko kilala ang taong iyan." Maya-maya nilapitan si Pedro ng iba pang naroon at sinabi, "Isa ka nga sa mga kasamahan ni Jesus, dahil halata sa pagsasalita mo." Sumagot si Pedro, "Sumpaman at mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan." Noon din ay tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Kaya lumabas si Pedro at humagulgol.